Kausapin natin si Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang morning! Si Katonying po at si Ka Jerry. Yeah, magandang morning, Anthony Jerry. Apo. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po, Senator? Okay naman. Okay lang. Opo, sanay naman kayong fiscalizer, pero sanay ba kayong nakapag-adjust na ba kayo na kayo'y miyembro ng House Senate Minority. Oo, matagal din naman ako nag-minority noon, nung panahon ni GMA. Oo nga okay pala. lang. Oo nga. Sisiw. Madaling maka-adjust. Oo. Pero dito sa grupo ninyo, dalawa yung dating Senate President, na ngayon ay kasama sa minority. Tama. Dalawang dating Senate President, tatlong dating majority leader. Ina mo nga naman. Solid pala eh. Isa yung dating minority leader. Kaya solid yun. Dalawa ni Risa yung nahalong walang binatbat. Biro lang kay Risa yun. Opo, Senator Ping, sobrang laki po ng balita na nakalinya doon sa matagal nyo ng advocacy sa pag-aayos po ng ating budget. Unang-una, nung po bang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo, sino po ba sa tingin nyo ang pinatatamaan ng Pangulo? Nandun ba sila karamihan sa plenary hall ng Kongreso noon? Oh yes, so marami doong tinamaan actually. Pero ako, gusto ko pa rin maniwala na marami-rami rin naman nando sa audience na hindi nadumihan ng grasa ng pera ng flood control projects. Marami doon, kaya yung mga pumalakpak doon at sumama sa standing ovation. Totoo yun, natutuwa sila. Pero marami rin naman doon na nagpalakpak na mga talagang, sabihin natin, shameless na mga ipokrita. Yung mga makakapal ng balat, no? Baka mahalata na sila naiwang hindi pumapalakpat at hindi tumatayo kailangan sumali na rin. Bigla, kaya napapalakpak na rin. Pero merong nung una po, Senator Ping, wala pang masyadong pumapalakpak . Tama kayo, nung natayo na yung iba, napilitan. Parang napilitan na lang at baka maiwan siyang nakaupo at hindi pumapalakpak. Yung iba nga, pigmamasdan ko, parang lumilingali nga bago tumayo . Talaga. At least may konting, siguro tinablan din ng oras na yun. Pero ito ba, itong flood control at iba pang projects na katulad nito, Senator Ping, may magagawa ba rito na paraan na mapigilan at kumbaga magkaroon ng record ng accountability kung sakali magkakahabulan? Oo, malaking bagay yung binitiwang salita ng Pangulo yung talaga may mananagot. Ang importante lang, may follow through. Ayun. Kasi iba yung SONA, iba yung gagawin afterwards. Ayun. So, kung makapag-suggest ako, mas maganda, wag na lang ilimit sa DPWH yung pag-audit, pag-inspection, at pagre-review sa mga flood control projects. Mas maganda kung makaform ang gobyerno ng isang independent na body. Marami namang magbo-volunteer dyan Dahil marami ring pagod na sa ating mga kababayan na willing na tumulong dyan. Lalo yung mga NGOs saka mga CSOs. Mas maganda merong independent body na kung hindi man sila mismo, itutulong na magbigay ng talagang mga information galing sa ground. Yung talagang actual na nakikita nila. Marami nakakalam naman yan. Katunayan, nag-imbita naman ng Pangulo Sinabi niya, nananawagan siya doon sa mga may alam to come forward. Merong bahagi na sinabi niyan ganun. So, pagkakataon na ito ng ating mga kababayan para i-challenge actually yung sinabi ng Pangulo na sige, magtulong-tulong tayo para talagang tingnan natin kung gaano kaseryoso yung ating gobyerno. So ito po yung independent investigating body ang gusto po ninyo? Katulad ng mga nangyayari nung nakaraan? Oo, parang
kasi napakalaking issue na nito, hindi na ito biro-biro, parang ano na to parang may national security aspect na ito dahil sa yung climate change, national security concern yan Opo. Pero yun nga, ang climate change lagi natuturo, pero actually self-inflicted yung karamihan ng baha sa atin. Ang sabi ko nga, bakit over the years, parang bakit directly proportional yung pag-akyat ng floodwaters doon sa pagdagdag ng ating budget para sa flood control. Oo nga, no? Napakalaki Nakakagulat nung pinareview ko nga, even before the President Sona, talaga nire-review na namin kasi nga paghahanda doon sa budget deliberations para sa GAA ng 2026. Sabi ko, balikan nga natin lahat yung flood control projects. Minub pa na nga namin hanggang 2011 yung unang budget year ni President Pinoy. Nagulat, flood control funds pa lang ito para sa DPWH. Nakabukod pa kasi yung yung MMDA yung budget ng flood control ng MMDA. MMDA. Tapos meron pa lang budget para sa flood control, yung Climate Change Commission, meron pa lang ganun, Senator Ping. Meron din pala silang ganun na. Pwede sigurong itas din ng Pangulo yun Pero dapat may mga kahalong sibilyan, hindi puro taong gobyerno kasi ang perception, lalo kung DPWH, sabi nila, kung DPWH din na magano, isangkot din naman yung mga ibang tauhan nila. Baka naman ma-whitewash lang yung baka yung report na ibigay kay Presidente, medyo sanitized. Hindi yung makatotohanan. Kaya nga nung matanong nga namin si Secretary Bonoan, binanggit niya na may mga flood control projects talagang pinropose at dinesign ng DPWH. Pinag-aralan. So paano yung mga flood control projects na hindi dumaan sa pag-aaral ng DPWH? Sino nag-aral nun? At paano naponduhan at natuloy yun? Wala nga mga program support yun Yun na nga yung singit ng mga congressmen, mga senador, na walang pinanggalingan. So naniniwala kayo, Senator Ping, na hindi lang congressman talaga, meron ding mga senador? Oo, kasi galing naman ako sa Senate Meron naman talaga ring mahilig. Yan kasi pinakamadaling lalo yung dredging, yan ang pinakamadali at pinakamadaling lusutan kasi isang ulan lang sasabihin na bumalik silted ulit natabunan ulit. Galing sa bundok galing sa bundok yung silt, dumausdos yung dumi, ganun po. So ang mahirap talaga, mahirap din ang dapat yung sa policy aspect, dapat mag-review siguro yung gobyerno, yung DPWH, kung ano talaga yung pagkakamali sa pagpaplano, sa preparasyon, sa implementasyon. Holistic, ika nga. Huwag yung tingnan na lamang ano yung pagkakamali sa particular na mga proyekto. Yung po bang maraming anecdotes, marami tayong naririnig na mga istorya sa ground. Meron nga yung naikwento sa akin dahil talamak na nga yung noong araw pa, na sinasabi, merong 50 proyekto na sabay-sabay na tig 50 million. So kung sa isang lugar ito kung susumain mo, 2.5 billion kaagad yun. Pero ang napansin ng mga taga roon, isang bako lang yung palipat-lipat. Pambira. Video, lilipat sa ibang lugar, sa ibang project, doon naman na kunwari magbubungkal. Pagkatapos, lilipat na naman susunod. Isipin mo, 50 proyekto na iisang bako halos ang ginagamit. So kung tutusin na, maswerte na kung gumastos ng 500 million yun, 2.5 billion. Di 2 billion agad yung akulimbat. Tiba-tiba yun. Pero ang masakit nga, ang pinag-uusapan nung nakaraan magkano ba ang porsyento ni Congress? Magkano ba ang going rate ngayon, Senator Ping? Hindi ko alam, hindi ako tumatanggap Hindi po, yung nababalitaan nyo. Kasi narinig nyo. Opo. Sa narinig, kung si Mayor Magalong papakingan natin, sabi niya mga 35 35%. Hindi lang sa flood control. Hindi lang sa flood control, lahat ng klaseng proyekto. Pero pag flood control, yan ang pinaka-notorious, lalo yung dredging.
mahina 50% yan. Oo, pero no? siguro naman po Yun yung project na ginawa. Paano yung hindi yung guni-guni, yung ghost? May guni-guni. Pag guni-guni, 100 yun. Hindi, may bawas yun. Siyempre yung lalakad na papel, lalagyan mo yung mga mag-aasikaso nun eh. Sabihin mo nang gumastos ng 15-20%. Kasi panahon ni Napoles, ganun eh. 65% yung sa legislator, naiwanan sa kanya yung 35 kasi gagastos siya ng mga 15 para sa pagpalakad ng papel. Kasi ghost nga eh. Pero Senator Ping, ito po nakakagulat. Meron palang mga congressman naman, in fairness, na talagang hindi po humihingi ng SOP na kahit anong klaseng proyekto, flood control man o ibang infra project, sapagkat sila mismo yung contractor kaya hindi na nila mahingan yung sarili nila. Totoo yun. Tama, pareho observation natin. Kaya nga yung ibang contractor, naging congressman, hindi naman lahat, At yung ibang congressman, naging contractor. Para wala na silang kausap na iba. Ang kausap na lang nila, sarili nila. Pambihira. Mga gaano karami ho yung mga contractor na congressman, Senator Ping? Noong 2022, pagsimula nung bagong Congress noon, natanong ko yung isang kaibigan kong congressman. Kasi nga, naging curious din ako. Kasi bagong bukas yung Kongreso eh. Sabi ko, ilan na baka ako ngayon yung sa bilang mo? Ilan na yung contractor dyan sa inyong dyan sa batasan? Sabi niya, ang huling bilang ko sa ngayon, 67. Pero alam ko meron pang iba. So as of noon, nasa mga 67 na. 67. As of 3 years ago. And still counting. Siguro ngayon, kasi yung iba na iganyo, mag-contractor na lang tayo. O kaya, yung kamag-anak yung mag-handle nung kumpanya ng construction company para makameno sila. Walang tapon po, Senator Ping. Nagda-divest naman daw, Senator? Kalokohan yun. Opo. Senator, ito, dito sa mga flood control projects na ito na hinahabol, tinitingnan natin, totoo bang walang record kung sino ang proponent nun? Kasi sa budget, wala nang pangalan yan. Pero wala bang matutunton na record na ma-identify na ito, si congressman ganito ang proponent niyan o si senator ganito ang nagtulak niyan para magkaroon ng pondo yan? Walang minutes eh. Saka walang transcript. Kaya nga... walang minutes and transcript? Walang minutes yan eh. Yung BICAM ng budget. Walang minutes. Walang record talaga yan. Antindi, no? Palatandaan na lang dyan kung saang probinsya o saang distrito umusbong. Pero doon ang lang iuugnay kung sino yung nag-propose. Hindi ho ba pwedeng gawin na, i-require na may minutes, may record tulad ng sinasuggest nila ngayon i-live, di ho ba gawing public ang budget deliberations? Ang BICAM. Napakaganda nga yung wake-up call. Naging wake-up call din yung speech ng Pangulo sa SONA eh. Ako yung tuwan-tuwa talaga eh. Actually, noong bumaba na si Pangulo, nasa second row kasi ako eh. Nung masulya pa niya ako, nagkakamay kami. Sabi niya, ang lakas ng palakpak mo ah. Para pabiro, nakangiti siya eh. Ako, natuwa talaga ako sa kanyang pahayag kasi malaking tulong yun eh. Kasi yun na yung marching order galing sa Pangulo. Kaya ngayon nga, parang malaki yung pag-asa na maging transparent yung BICAM. Mismo si Speaker Martin Romualdez, sinabi niya eh. Nag-speech nga siya kahapon yata eh. At sinabi niya doon na ngayon talaga magiging transparent na yung ating bicameral meetings. So yun pong code of silence sa BICAM, ganun daw pala doon eh talaga. Tingnan niyo, wala palang record, walang minutes. Dapat alisin na yung code of silence na yan at magkaroon na ng records, minutes at identify, tukoy kung sino yung proponent ng bawat project. Dapat. Ito pangatlong file ko na itong bill na ito eh. Hindi talaga pumapasa noon. Hindi nga nakakalabas ng committee eh. Pero ngayon, I hope na kasi ito... Teka po, Senator Ping, if I may interrupt, ano po yung pangatlong file nyo na ng bill na maging open sa public ang BICAM? People's Participation in the National Budget Process, yung title ng ating... Anong taon nyo po yan? Anong taon nyo unang ipinail yan?
I think 2017 or 2018. 2018. Tapos inirefile ko ulit. Hindi, may nauna pa pagkatapos 2017 yata yung pangalawa. Ito pangatlo na ito. Sipin-sipin, ayaw nilang pansinin nun kasi matitimbog eh. Sa committee lang ninyo sa Senado, hindi makalusot. Oo, hindi nga na-take up sa committee eh. Doon, alam refer ito sa Committee on Finance. Si Senator Gatchalian naman yung Finance Committee Chairman namin ngayon. Ayun, baka sakali. Ang secondary committee dito, yung committee na assign sa akin. Yung committee on People's Participation. Electoral Reforms and People's Participation. So, yung aspeto ng People's Participation na iugnay doon sa People's Participation in the national budget process. So, kung hindi maasikaso ni Santor Sherwin dahil kung busy siya sa budget, deliberation kasi sa finance, hingin ko sa kanya kung pwedeng mag-subcommittee chairman ako. Ako na yung mag-hear. Ako na rin yung mag-sponsor sa floor. Ayun, sa wakas, opo. Pero ang sabi ni Congressman Toby Chanco, bagamat hindi naman wala labas naman dun sa Senado ito, yun anyang sa publiko ng BICAM, maganda yon. Pero bago anya dapat mangyari yon, yung small committee sa House, tantanan na rin. Ang nangyari po pala dyan, pagkatapos ng second reading sa House, ibig sabihin tapos na yung mga individual amendments ng mga congressman, dapat tapos na i-approve na lang on third reading. Bubuo daw po ng small committee ang Kongreso na ang members lang ay yung chairman ng APRO, vice chairman, and 2 others. Tapos sila na yung bahala, titirahin na nila bago i-submit yung final version ng House doon sa Senado. Yun daw po ang isang malala. Lumala na nga lumala. Hindi na lang BICAM yung small group eh. Yun nga, narinig ko rin yun na sa House, sa amendments pa lang, small group na. So bulungan na kagad, amendments pa lang. Samantalang amendments, dapat ginagawa yan doon sa, di ba, pagkapanganiwang bill. Period of interpellation, period of amendments, lahat sa plenaryo eh. Yes. Doon yung I move to amend paragraph ganito, ganito. Tapos sasabihin sa floor, either i-reject o kaya i-approve ng chairman, ng sponsor. At minsan may nag-o-object. Kung walang ganon at naka-small group committee lang, committee on amendments? Wala namang committee on amendments. Parang ganon. Lalo yung individual amendments. Merong committee amendments, pero merong individual amendments. Dapat tapos na dun sa bago mag-second reading, Senator Ping. Oo, tama. Yung amendments kasi bago mag-approval ng second reading yun eh. Yes. Ang amendments, individual amendments, pati yung committee amendments, ginagawa sa plenaryo, may mga tao, may mga media, naririnig kung ano yung ina-amend. Opo. So talagang malaking bukod doon sa BICAM, wala na ngang media, hindi na naka-open. Pati ba naman yung period of amendments, itatago mo pa? Yun ang nangyari. At yun daw po ay wala ding minutes, wala din pong record. Kaya magugulantang ka na lang na bago na yung inapprove sa plenary. Hindi po pwede yun. Kasi kailangan may minutes yun. May transcript yun. Lahat ng amendments. Binabasa nga yan eh. Bago i-approve yung minutes of the last meeting o last session. Binabasa, pinapa-approve pa yung minutes na yan eh. Kaya nga ho. Senator Ping, madalas namin pinag-uusapan dito at isa kayo sa pinakamaingay dyan doon sa pork barrel fund na dating 70 million lang sa congressman, 200 million sa mga senador. Kinasuklaman natin ng todo-todo yun eh. Dati. Ngayon, billion na. Ang naging action dun dati para alisin yon, ginawang line item budgeting. Ano ba nangyari? Hindi ba ganun ang naging ang nangyari sa budgeting natin? Iyan nga ang lagi nagiging depense, naging excuse. Sinasabi lang, wala ng pork barrel, unconstitutional na. Ngayon, itemized na. Naka-line item na. Ang problema, pinaiikutan nga nila yung ruling ng Korte Suprema sa pagdedeklara ng unconstitutional ang pork barrel. Kasi post-enactment lang naman na sinabi ng Korte Suprema. Yung bang nakalutang, nakalamsam, saka palang ina-identify ng mga mamabatas yung kung ano yung proyektong paglalagakan ng kanilang 200 million at saka 70 million. Yun ang sa Korte Suprema.
ang sinasabi ngayon ng mga congressmen, mga senador, wala na, andun naman naka-line item. Ang problema nga, pinaikutan nila dahil nilalan item nga nila, pero hindi naman talaga transparent. Hindi lump sum. Pero walang pag-aaral. Ang nakakasama talaga yung magsisingit, magre-realign sa budget, pero wala namang koordinasyon man lang, konsultasyon sa ahensya na mag-iimplementa. Kasi karamihan ng kanilang mga proyekto, contractor-driven o kaya supplier-driven. Kung anong merong, halimbawa, malaki stockpile ng isang contractor nila na kaibigan nila o yung contact nila, anong isasuggest ng contractor? Ito yung magagamit yung kanyang stockpile na medyo ibig sabihin na luma-luma na, nakatambak lang doon. Sa halip na ang intindihin, yung policy direction, yung infrastructure o development ng ating bansa, at tinitingnan, may narinig nga tayo ang naggagawa na nga ng proyekto na pinapasok sa National Expenditure Program pa lamang, contractor na Si Congressman ang kakausap to sa ahensya, sa budget ko, isingit mo na nga ito sa NEP. Ako nang bahala sa iyo. Hindi, saka yung bilihan ng project, yung bilihan ng project, Senator Ping, para sa akin, karimari-marim yun. Binibili mo yung budget, hindi pa nga maipasok pa lang sa NEP, babayaran ka na May ganun na pong usapan Yeah, at saka advance na 'yon. Opo. Ang ang masama pa diyan, nag-uusap na rin yung isang grupo ng contractor. Alam na nila kung paano yung tapos na ito, halimbawa nasa ahensya na. Luto na yung bidding. Sino mananalo ngayon sa isang proyekto? Hati-hati na sila. Hati-hati na lang, opo. Wala talaga. Kaya ang nangyayari, yung mismong contractor na hindi nananalo, may kita na rin bibigyan itong contractor ng nanalo Huwag na kayong magpatalo na kayo. Ito yung mga bid natin. Taasan nyo yun sa inyo. Sa susunod, kayo naman. Opo. Okay. Yun ang napakasamang practice. Natutunan na rin yun. Napakarami ng innovations na isa lang ng pakay Pag nakawan ng tao. Opo. Yun ang talaga nakakasuklam. Opo. Kaya lang nakakatuwa talaga yung ito yung talagang sa tingin ko pinakamagandang narinig ko na. Sabi ko, ang favorite quote ko doon sa zona ng presidente, yung mahiya naman kayo. Ayun. Ito po. Mahiya naman kayo. Ito po sagot nila. Ano? Totoo nga naman. Paano gagawin natin dyan, Senator Ping, kung ang power of the purse, talaga namang nasa Congress. At yan nga ang banner story ngayon ng pahayagang Philippine Star. Ang sabi daw po ng inyong Senate President, si Senator Cheese, Senator Cheese asserts budget power of Congress. Pero i-moderate. Ang babawan na lang natin kaligayahan natin. I-moderate na lang yung grid. Yun na lang para bang nakakahiya na para bang sige na lang. I-moderate nyo na lang yung grid niyo kasi iba naman talaga todo na hindi na iniisip yung bayan, sarili na lang iniisip talaga. Maraming ganun Pero ako, sabi ko nga, doon sa standing ovation at saka pumalakpak, marami rin doon ang talagang totohanang natutuwa. Sa akin tingin sa tingin niyo, at least I would like to think na ganun ang sitwasyon. Kayo po ay napaka-optimistic na tao at very positive po kayo. Salamat po, Senator Ping. Last question ko na lang po. Sabi nga po ng Pangulo, ang inuutusan niya ay ang DPWH na mag-submit ng mga detalye ng mga flood control projects na ito. Pero ang balita po namin, mukhang ipapatawag daw po ng ilang kongresista ang DPWH para po mag-imbestiga kaugnay po ng sinasabi ng Pangulo. Ako po, do you agree na hindi na dapat sumali ang Kongreso dito sa investigasyon dahil sila ang dapat imbestigahan, Senator? Isang word lang yung comment ko, sagot ko sa iyo, Tonying. Naku po. Patay tayo dyan. Naku po. Senator Ping Lacson, maraming salamat po. Thank you. Mabuhay Thank you, po Senator. kayo. Magbabantay po tayo dito. Thank you. Thank you.